God tested my obedience kahapon and He responded to it. He responded to my faith, to my obedience kaninang 12 a.m. Ito na ngayon nangyari. Take note of this. Para sa mga desperate sumunod kay Lord, desperate kay Jesus, desperate sa kalooban ni Jesus na mangyari sa buhay nila, para lang sa mga sumusunod talaga, willing sumunod talaga, tinitake lahat ng risk, tinitake lahat ng pagtitiis, basta makasunod lang, basta sumunod lang sa Lord. Take note of this, kapag napunta ka sa isang sitwasyon na biglaan, sobrang out of nowhere, kapag napunta ka sa messed up situation na out of nowhere, bigla na lang nangyari, it is God who allowed it. It is God who put you to it to test your obedience, kung totoo na ba talaga yung pagsunod mo. Sobrang linaw sa akin at determined talaga ako na si God lahat ng nag-operate ng yon. Kasama ko si God. Si God yung nag-touch doon sa pinag-pray ko. Kasi in-address niya yung situation ko sa isang story sa Bible. In-address niya ako sa isang story sa Bible. Dito ko mapapatunayan sa inyo na sobrang personal na Diyos ni God. Sobrang personal niyang imimit yung mga cares natin sa buhay. Walang palalagpasin si God na concerns natin, maliit man yan o malaki, simpleng bagay man yan o malaking bagay. Ito yung nangyari. July 6, sobrang playful nung dog ko. Sobrang sigla niya. Talagang energetic. Walang problema sa kanya. Pagdating ng July 7, 2 legs niya, hindi niya magalaw. Simula umaga hanggang gabi. Syempre ako nagwo-worry na ako. Hindi niya talaga magalaw yung back legs niya. Nanginginig pa, nangihina siya. And sa mga ganong cases, dapat talaga dinadala na sa vet para makita agad kung bakit. Pero alam natin kung gaano ka-costly ang vet. Alam natin kung gaano ka-mahal ang vet. Check up ka pa lang, wala pang mga gamot, sobrang mahal yan. Kaya sabi ko kay Lord, Lord, hindi ko dadalhin si Hali, yung dog ko, sa vet. Lord, pagagalingin mo si Hali. And then, pinag-pray ko lang si Hali, nilihans ko siya, dineclare ko lang yung authority ko na binigay sa akin ni God as a believer, as a follower, as a servant niya, as anak niya. Siyempre, wag na tayo magpanggap. Talagang nag-expect agad tayo ng resulta. Pagka-pray natin, dapat instant healed na agad. At ganon yung in-expect ko. Pero wala. Dumaan yung ilang oras, wala, nangihina si Hali, ganito, ganyan. And I just seek God. I just seek God. I just pray, worship. Nagbasa lang ako ng Bible. And nagstay lang ako kay God all throughout. Kasi sabi nga, diba, niya sa Bible, keep on seeking, keep on knocking, keep on searching, keep on praying, and we will find Him if we truly seek Him. At sabi sa Hebrews 11 verse 6, that He rewards those who sincerely seek Him. Ang ganun lang yung ginawa ko kahapon. Nagstay lang ako sa Kanya by seeking Him, by seeking His Word, by worshiping Him, and by praying. At dahil walang instant healing na nangyari, walang instant na sagot, I asked God for a word. Lord, ano po ang gusto mong panghawakan ko sa nangyayari ngayon? Ilang beses nang nadadali yung back legs ni Hali dahil sa kakulitan niya, pagtalon-talon niya. At lahat yon gumaling. Instant na gumaling. Then, dahil ibang case ngayon, 2 legs hindi makagalaw talaga, kaya pinaalala sa akin ni God yung story sa Bible na pinagaling niya yung blind man, pero nung unang lay hands niya, hindi malabo pa. Ngayon, yung pangalawa, doon na totally na-healed yung na ang signal sa akin nun, nung story na pinaalala sa akin ni God is, ay pagpipray ko lang ulit si Hali. Then doon na talaga siya totally gagaling, totally healed na talaga yung legs niya. Na hindi na talaga totally babalik, yung hindi niya magalaw yung legs niya, ika-ika na legs niya, totally healed na, as in. Doon pa lang sa story na yon, yun pa lang yung binibigay sa akin ni God, pumanatag na ako. Ibig sabihin, meron akong mga hawakan sa situation. Pero, yung story, bago yung story na nagpagaling si Jesus pinagaling ni Jesus yung blind man, is about kay Gentile woman. Actually, yung sa Mark nga yung nabasa ko, hindi ko nabasa dito sa Matthew. Pero dito sa Matthew is sobrang detailed talaga nung nangyari. Itong concern ni Gentile woman, pumunta siya kay Jesus, nagbeg siya kay Jesus na pagalingin yung anak niya kasi sinaniban ng bad spirit. Noong una, yung pinansin ko lang dun sa story, is yung hindi agad siya sinagot ni Jesus. Pero talagang nagstay siya, talagang nag-ask siya, natulungan siya ni Jesus. Hindi siya nagalit kay Jesus dun sa unang rejection. Talagang nagstay siya na, Jesus, pagalingin niyo po yung anak ko.
Yung naging signal sa akin doon is, oo nga no, kung hindi ba agad sagutin ni God yung prayer ko, instant, ano gagawin ko? Mag-stay pa rin ba ako sa Kanya asking Him, earnestly asking Him, o mainis ako sa Kanya tapos hihingi ako ng tulong sa iba? Anong gagawin ko? So, unang point pa lang sa story, guided na ako. Sinabi na ni God sa akin kung ano yung kailangan kong gawin sa sitwasyon ko kahapon. Actually, parang 2 beses siya ni-reject ni Jesus dito. Pero ang ginawa niya lang, winership niya lang si Jesus. Hindi niya tinigilan si Jesus hanggat hindi siya tinutulungan. At ito na nga yung pinaka-personal na assurance sa akin ni Lord na talagang iyak ako ng iyak. Sobrang personal niya, sobrang direct niya. Sabi ni Jesus dito, I was sent only to help God's lost sheep, the people of Israel. Verse 26, it isn't right to take food from the children and throw it to the dogs. May dalawang symbolism yung dog sa Bible. Yung isang dog is mga unbelievers, pagan, nag-worship ng mga idols rather than God. At yung isang symbolism naman ng dog na ginamit dito sa story sa gentlewoman is small dog or pet. Ilang beses kong nababasa tong story na to, ilang beses kong pinaulit-ulit tong story na to na may mention yung dog, pero hindi siya nagme-make sense sa akin. Hanggang sa may pinanood akong video na bakit daw hinilintulad itong gentlewoman na to sa dog. At mention pa nung speaker sa video na napanood ko is beloved ng owner. Doon ako iyak ng iyak kasi doon nag-make sense sa akin na sobrang direct ako ni God na inassure na pagagalingin niya yung dog ko, pagagalingin niya si Hali. Kung makikita niyo yung connection na yung ginamit na symbolism, dalawa yung symbolism na dog sa Bible. At yung ginamit dito sa story kung saan ako nilid ni God, yung sinisimbol ng dog dito is pet. It's a small dog. Eh, yung pinagpipray ko kay God is yung pet ko, yung puppy ko. Iyak ako ng iyak nung nag-make sense sa akin yung story na talagang personal, minute ni God yung kailangan kong assurance sa situation ko. Ultimo, pet, ultimo small dog, na isama pa, di ba, na ilusot pa, na iyon yung sinisimbolize ng dog sa story. Sobrang personal ni God. Sobrang praise God, sobrang thank you talaga, sobrang glory to Him talaga, na hindi ako umiyak dahil alam kong pinagaling na ni God si Hali. Umiyak ako kasi yung point na sinagot ako ni God, tinignan ni God yung concern ko, minute ni God yung concern ko, ibig sabihin, na-appreciate ni God yung obedience na ginagawa ko. Nakikita ni God yung sacrifice na ginagawa ko, yung pagtitiis na ginagawa ko. Kahit pa sobrang liit na bagay lang nun, pero malaking bagay sa akin, na-appreciate ni God yung pagsunod ko totally. Ngayon, kailan gumaling? Paano gumaling? Bago mag-12, nilaro ko si Hali sa sofa, pero hindi pa rin niya talaga magalaw yung mga paa niya. Ayaw niya rin ipahawak. Kakagatin niya ako kapag hinawakan ko. Ibig sabihin, masakit, nasasaktan siya. Tapos, edi, nilagay ko na siya sa kulungan, binalik ko na siya sa kulungan. Medyo pumipikit-pikit na ako kasi inaantok na ako. Tapos bigla akong napatingin sa kanya. Then, nakaupo si Hali na parang ang sigla na. Pero hindi ko yun pinansin. Tapos, biglang tumayo siya sa kulungan niya. Itayo niya yung paa niya na hindi niya magalaw. Naitayo niya yung paa niya na hindi niya magalaw. Tapos, pinalabas ko siya sa kulungan. Sobrang sigla niya. Sobrang, naglaro siya agad. Tinry kong i-fetch yung toy niya. Nilaro niya na parang walang nangyari. Para sa mga nakaranas na talaga kung paano sumagot si God, kung paano mag-respond si God sa faith. Because of your obedience to Him. Sobrang naiintindihan niyo ko how grateful I am right now na hindi dahil sa sinagot ni God yung prayer ko. Pero the fact na alam kong nakikita niya ako, alam kong na-honor ko siya, alam kong nabibless siya sa buhay ko, nabibless siya sa akin ngayon dahil sa pagsunod ko sa Kanya. Na nakikita niya yung pain ko, yung pagtitiis ko, lahat ng sinasacrifice ko para sa Kanya. Nakikita niya yun at hindi yun mawawalan ng kabuluhan. Tapos sobrang sarap lang din sa feeling na, alam mo yun, alam mong deserve mo yung pagsagot ni God kasi sumunod ka sa Kanya. Kasi nag-oo ka sa Kanya. At talagang wala ka nang tinira. Na lahat ng pinapalit go niya sa'yo, nilet go mo. Lahat ng pinapasacrifice niya sa'yo, sinacrifice mo. Katulad nung kay Abraham. Kung paano, yung sinacrifice niya, nang hindi siya nag-alinlang i-sacrifice si Isaac. Pero anong nangyari? Hindi si Isaac yung
naging offering. Nagbigay si God ng offering at ganun yung ginawa niya sa akin. Naranasan ko yung naranasan ni Abraham. Hindi ako nag-alinlangan. Though may takot ako, though nasasaktan ako, pero hindi ako nag-alinlangan na ibigay sa Lord yung pinapasuko niya sa akin. Hindi ako nag-alinlangan i-let go yung mga pinapalet go niya sa akin, yung mga pinapatigil niya sa akin. Nakakahiyamang aminin, pero ngayon lang talaga ako totoong sumunod sa Lord na wala akong ni-reserve para sa sarili ko. Lahat ng pinapalet go, lahat ng pinapasurrender, ginawa ko. At ikaw, alam mo kung ano yung specific na pinapagawa sa'yo ni God. Alam mo yung specific na pinapalet go sa'yo ni God. Obedience lang talaga yung key, yung secret para makita mo yung pagkilos ni God sa buhay mo, para makita mo yung specific na pinagpipray mo kay God, para personally mo talagang maranasan si God, personally mong maranasan, i-meet ni God yung concerns mo in your life. Sabi sa James 5 verse 16, "The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results." Nagiging righteous person lang ang isang tao before God because of his or her obedience kay God. Natatagalan si God na kumilos sa buhay natin. Natatagalan siyang hindi sagutin yung prayers natin kasi disobedient pa tayo. Hindi tayo totoong nakikinig. May mga nire-reserve pa tayo sa sarili natin kasi hindi tayo totoong nagtitiwala sa Kanya. Kasi natatakot tayo. Paano pag nawalan ka, ganito, ganyan. Kaya hindi tayo totally sumusunod at pinapalet go yung mga pinapalet go niya. Katulad ng sinabi sa John 9 verse 31, "We know that God doesn't listen to sinners, but He is ready to hear those who worship Him and do His will." Walang ibang pinapagawa sa atin si God para makita natin siya sa buhay natin. Wala siyang ibang nire-require kundi obedience lang. Kaya kahit yung pinaka-simpleng prayer request natin sa Kanya, yung pinaka-simpleng concern natin sa Kanya, imimit niya yun personally kapag nakita niya talaga na totoong nag-o-obey ka na. Share ko din sa inyo yung dinideclare ko sa prayer ko kahapon na talagang nagpa-boost ng confidence ko na sasagutin ako ni God. Papakailaman ni God tong sitwasyon na to. Hindi na ako papayag ng bare minimum na faith lang. Gagamitin ko yung authority na binigay sa akin. Sabi sa Mark 16 verse 17, "These miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name. They will speak in new languages. They will be able to handle snakes with safety. And if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hands on the sick and they will be healed." Tapos yung isa pang prayer ko, sabi ko sa Kanya, "Lord Jesus, Father God, Holy Spirit, kasama ko kayo. Just one touch kay Hali, gagaling siya. At hindi na babalik yung mga problema niya sa back legs niya. In Jesus' name." And yun, 12 a.m. Bago ko siya ilagay sa kulungan, sabi ko, bago mag-12, sabi ko, bukas gagaling ka na. 12 a.m., nakatayo si Hali. Sobrang, praise God. Ngayon, meron na akong ilulook back na ginawa, na respond sa akin ni God dahil sa obedience ko. Kaya ngayon, mas nagkaroon ako ng lakas, mas nagkaroon ako ng excitement na sumunod palalo sa Kanya. Tapos isang bagay din na nag-make sense sa akin, kaya hindi agad niya instant sinagot yung prayer ko. 7 ako natapos dun sa devotion ko na may assurance na napagagalingin niya si Hali, na pinagaling niya na si Hali. Hindi agad-agad yon. Hindi ko agad-agad nakita yung effect ng prayer ko na gumaling si Hali. Kasi gustong ipakita ni God na totoong may sakit si Hali sa paa niya, sa legs niya, na kailangan ng itakbo sa vet, na hindi siya basta gumaling ng isang oras. Kasi kung isang oras lang or ilang minuto lang bumalik ulit, so parang ano lang siya parang may umano lang na buto niya Pero ibig sabihin talaga na hindi niya magalaw, may something wrong talaga. Pero hindi niya yun pinagaling, pinaabot niya ng ilang oras para ipakita sa akin na totoong pinagaling niya yung sakit ni Hali sa back legs niya. Katulad nung ginawa ni Jesus kay Lazarus. Sobrang lapit lang nila kay Lazarus, pero hindi agad pinuntahan ni Jesus. Hinayaan muna ni Jesus na ilang araw na nasa tomb si Lazarus bago niya ito pinuntahan at binuhay uli. Para ipakita na talaga sa mga tao na talagang namatay si Lazarus, para patunayan sa mga tao that He is God, Jesus raised Lazarus from the dead. Ilang araw
bago pinuntahan ni Jesus si Lazarus, na kung pwede sana na pinuntahan niya agad yun para hindi na namatay si Lazarus pero hindi niya ginawa yun. May purpose kung bakit hindi agad pinapagaling ni God o bakit hindi rin agad sinasagot ni God yung prayers natin kahit na totoong nag-obey na tayo sa Kanya, totoong out of faith yung ginagawa natin kay God, hindi niya agad sinasagot yon kasi gusto niyang ipakita na talagang siya yung kikilos, na He will do it in the most impossible way para makita natin na ginawa niya, na hindi lang yun basta-basta accident o coincidence lang, hindi. Kumilos si God. Pinakailaman ni God. Hinawakan ni God. Kinontrol ni God. Ayun lang, God is healing our hearts. God bless us all.